Amen. Sige po, muli, palakpakan natin ang Lord. Akin po tatawagin ang ating speaker for tonight. None other than from JCTD, Kingdom of Saudi Arabia, si Brother Rene. Palakpakan natin. God bless you. Welcome. Kuya Rene. Praise God. Good evening po. Shalom, shalom. Praise God po. Salamat po sa buhay nyo. Sige po, pwede na po kayo magsimula. Okay, sige po. Maraming salamat po sa bawat isa. Magandang gabi po sa bawat isa na narito ngayon. Nakikisama sa ating virtual service. Gayon din, nagpapasalamat sa Panginoon na sa ating pagkakatipon sa gabing ito. At alam ko na ito ay hindi masasayang ang ating pagpapagal sa ating Panginoon. So, binabati ko po kayo ng mapagpalang gabi ang bawat isa. Manawari po tayo po bago magsimula tayong lumapit muna sa Panginoon. Oh, hallelujah. Yes, O Lord, maraming salamat, Lord, sa gabing ito, Father God, na kami, O Lord, ay iyong pinagsama-sama, Father God, magamat kami po, Lord, hindi nagkakasama-sama sa isang lugar. Virtually lamang po, Lord, kami ay nagkakakita. At subalit isa po, Lord, ang aming Espiritu, Lord, ang mapapurihan ka, mabigyan ka ng pagsamba, pasalamat, Father God, bilang ikaw ang aming Diyos na buhay na patuloy, God, na nagbibigay sa amin ng kalakasan ng pag-asa, Father God. Lord, salamat sa gabing ito, Lord, dalangin namin. Wala po ako, Lord, na kakayanan para ihayag ang iyong mga salita, Father God. I ask you, God, your divine mercy, Father God, your anointment, Father God, para ikaw po, Lord, ang siyang makita. Ano man po, Lord, ang mga katagang aking mabibitawan. Ikaw lamang, O Lord, ang siyang makita, O God. Lord, at nawa, Lord, tumimo ito sa aming mga puso, Father God. Lord, ihanda mo, Lord, ang puso ng bawat isa na ano man po, Lord, ang aming marananig, ang aming mapagbulibulayan na yung mga salita, Father God, ito po, Lord, ay tumimo sa aming matabang puso at ito po, Lord, aming masapamuhay sa amin pang araw-araw na buhay. Purihin ka, Panginoon. Salamat, Lord. Salamat, O God. In Jesus' name I pray. Amen. Sa gabing ito, atin pagbubulibulayan ang salita, ang istorya ni Joseph. At ang ating scripture sa gabing ito ay matatagpuan sa Genesis 39 verse 3. Babasahin ko po. Ito ang sinasabi. And his master saw that the Lord was with him, and that the Lord made all that he did to prosper in his hand. Ganyan din sa Genesis 41:38 ang sinabi rito, and Parawa said unto his servants, can we find such one as this is, a man in whom the Spirit of God is? Yan po, ito po yung istorya ni Joseph. At po yung pinamagatang obedience is better than sacrifice. Sa ating pong mga buhay, meron po tayong mga sigurado, bawat isa sa atin may kanya-kanya tayong mga hardship, may meron tayong mga disappointment, may mga parang dalahin o kaya mabigat sa ating dibdib na maaring nagdaan o pangkasalukuyan. At ito po ay hindi natin minsan maisip at inaakala natin na parang ba't ganito, na itatanong natin kung minsan bakit parang walang katapusan, bakit parang hinahabol ka ng mga pagsubok. So sa gabing ito, para tayo ay ma-inspire sa mga pagsubok na ito, nais ko po muna i-share ang storya ni Joseph. Si Joseph po, alam naman po niyang karamihan. So, subalit ay mas maganda na atin pong sariwain ang kanyang istorya.
Si Joseph ay anak ni Jacob, siya pang 11 anak ni Jacob. At siya ay mahal na mahal ng kanyang amang si Jacob, gawa nga ng siya ay naging anak ng katandaan na. Kumbaga, matanda na si Jacob na may panganak si Joseph, kung kaya't mahal na mahal niya ito. Paborito niyang anak. Dahil siya nga ay hindi naman bunso, dahil si Benjamin ang bunso, pero mahal na mahal sa lang ang ama niyang si Jacob. Kung kaya't ito ay pinagkakaisahan siya, parang nagsiselo sa mga kapatid niya sa kanya. Lalong-lalo pa nung siya ay ginawa ni Joseph ng tunika o yung damit na mahaba na mayroon pang iba-ibang kulay. So dito nagsimula lalo nagiging mapuot yung tampo o galit ng kanyang mga kapatid sa kanya dahil nakikitang paborito nga siya. Gayon din, nung si Joseph ay nanaginip at ito po ay kanyang pinaliwanag kasama ng buong pamilya niya, na sinabi niya na sa kanyang panaginip na lumalabas na kasi ang panaginip niya na nagbibigkis daw sila ng mga trigo at ang mga bigkis ay yumukod sa kanyang bigkis. So ang ibig sabihin ng ganung panaginip ay ang kanyang mga kapatid ay sasambahin siya. Parang ganun ang mangyayari. So dahil dito parang lalong nagtanim ng galit, lalong-lalo pa nang madagdagan pa ng isang panaginip at sinabi niya kasama ang kanyang amang si Jacob na ang araw at ang 11 bituin ay yumukod sa kanya. So sa pagkakapaliwanag nito, ang panaginip nito, ang ibig sabihin ang araw ay si Jacob at ang 11 kapatid ay ang mga bituin na yumukod sa kanya. Kahit na ang kanyang amang si Joseph ay nagalit dahil sinasabi niya, ang ibig mo ba sabihin, kami iyong mga pamilya, ang iyong ina at saka ako ay yuyukod sa iyo? Sinaway sa madalit sabi. So doon lalo nagpuyo ng galit ng kanyang mga kapatid, kaya hanggang sa nauwi ng pinagbabalakan ang kanyang buhay, na kung minsan ang kanyang mga kapatid ay nasa pastol, nagpapastol at inutusan si Joseph ng kanyang amang si Jacob na maghatid ng pagkain sa kanyang mga kapatid at para tignan, kamustahin sila. So nangyari na nga yung ganong bagay, nagkapunta si Joseph doon, nagkita sila, at nang makita nila si Joseph ay binalak nilang patayin. Yun ang pinakaano, yung kumbaga mahirap na buhay na naging buhay ni Joseph, kasi mismong mga kapatid niya pinagbabalakan na siyang patayin. Subalit na naig ang isang kapatid na si Ruben at sinabing, wag na lang nating dungisan ng ating mga kamay, wag na lang natin siyang patayin, ihulog na lamang natin sa balon. Kasi ang iniisip ni Ruben, isang kapatid niya, siguro medyo may awa pa rin silang konti. Pagkatapos nun ay sasagipin niya, kumbaga. So sa madalit sabi, nangyari na, nilaglag nila si Joseph sa balon. Mabuti ang balon ay walang tubig at sila ay habang kumakain. Imagine kung tayo si Joseph sa ganong pagkakataon, na sarili mong kapatid, pinagbabalakan kang mawala sa mundo, pinagbabalakan ka ng masama, pinagkakaisahan ka, ano kaya ang ating mararamdaman? Di ba, napakahirap. Pero si Joseph patuloy lang ang ginagawa niya. Sabi nga, di ba, pag mayroong mga bagay sa atin na mahirap, mga pagsubok, kahirapan, o anuman na nating dalahin na parang walang parang ang hirap, siguro the best way, natitignan na lang natin in positive way. Huwag tayong magmamaktol, huwag tayong mag-iinit ng ulo, kung ano-ano man, bagkus iasa natin sa Panginoon na may magagawa ang Diyos sa atin.
Katulad ng nangyari sa buhay ni Joseph, siguro inalaw din ng Panginoon ng lahat ng ito ay para sa kanya at saka sa kanilang pamilya. Hindi ba minsan may mga bagay na hindi natin maunawaan, may mga ginagawa ang Diyos sa buhay natin na hindi natin alam. Parang katulad na lang kanina sa pininto sa testimony ni Sister Nadine, kung saan hindi natuloy yung dapat magiging project, di ba, magbubukas ng school. Pero purihin ng Diyos kasi sa kay Sister Nadine, gumawa ang Diyos ng paraan para siya ay maligtas. Kung hindi, ay malamang sabi niya nga, di ba, pwede na rin siya maging positive. So isang maliit na bagay na ginagawa ng Diyos na hindi natin maintindihan, pero patunay na kumikilos ang Diyos sa buhay natin. Ganon din, ngayon patuloy tayo nung si Joseph, habang siya ay nasa ilalim ng balon at ang kanyang mga kapatid ay kumakain na sa kanyang dinalang pagkain, siya namang dumaan yung mga Ismailita. Itong mga Ismailita, ito yung nagdadala ng mga kalakal, nagbibinta rin pagdating sa Egypt. Sa madalit sabi nila, ibenta na lang natin si Joseph. So dali-dali nilang hinugot sa balon at ibinenta nga doon sa mga Ismailita. Sa madalit sabi, nabili ng mga Ismailita si Joseph at dinala sa Egypt. Siya namang pagdating sa Egypt, ang nakabili sa kanya ay ang punong kawal ni Paraon. So, kumbaga, napakapalad na rin ni Joseph, parang nakita mo unti-unting kumikilos muli ang Panginoon sa buhay niya, kung kaya't napunta sa doon sa punong kawal ni Paraon. So sa madalit sabi, dahil may mabuti siyang mga ginagawa, muli sinabi sa kanya ng punong kawal, nakitaan siya ng parang ang mabuting tao ang Hebreyong ito. Di ba sabi nga sa Genesis 39 verse 3, and his master saw that the Lord was with him. Kumbaga nakikita ng punong kawal na ito na ang Panginoon ay sumasa kay Joseph. Kaya sabi niya, and that the Lord made all that he did to prosper in his hand. So ipinagkatiwala ng punong kawal ang kanyang mga pag-aari maliban lamang sa kanyang kinakain. Kumbaga parang nagiging punong tagapamahala si Joseph sa kanyang mga pamamahay. So, 'di ba? Si Joseph nagsimula maghirap nung siya inulog sa balon, tapos ibinenta pa siya. Ngayon parang kumbaga ito na nagiging unti-unti nakikita yung limelight ng kanyang buhay. Mas maganda na kasi naging parang tagapamahala sa ng bahay ng punong kawal. So may power na siya, maganda na kanyang buhay. Subalit inalaw pa rin ng Panginoon na siya ay subukin muli. Sa paanong paraan? Yung asawa ni Potiphar na babae, palibhasa si Joseph ay matipuno. Siguro magandang lalaki, tsak matipuno, bata pa. Kung kaya't napag-interesan siya ni Potiphar, ay ng asawa ni Potiphar. Kumbaga parang balak siyang rapin. Sorry to the word. Pinagka-interesahan siya. Kasi nagugustuhan siya ng asawa ni Potiphar. So sa araw-araw ng kanyang pag-perform sa kanyang trabaho doon, kada makikita siya ng asawa ni Potiphar, ay niyayakag siya nito na siya ay sipingan. Subalit kung ilang beses na niyayaya si Joseph na ganun, dahil si Joseph ay may takot sa Diyos, ang Panginoon na sumasa kanya, parati siyang hindi niya inisip yung mga bagay na para sa kanya lang, kundi sa mas malayo sa Panginoon. Kung kaya't lagi siyang tumatanggi, ilang beses man siyang akitin o yayain, ay paulit-ulit niya rin tinatanggihan. Hanggang sa
dumating yung pagsubok muli sa kanyang buhay para malaman siguro kung hanggang saan ang kanyang tibay, ay gumawa ng isang pagkakataon ng asawa ni Potiphar, dahil siyempre siguro dahil sino ba ito, lagi na lang akong pinapahiya sa sarili niya, parang naawa na sa sarili niya, kahit anong pagmamakaawa niya tinatanggihan siya ni Joseph. So gumawa siyang paraan para makaganti. Ginawa niya, pinaratangan niya kunyari na siya ay balak pagsamantala ni Joseph, hanggang sa pagdating ni Potiphar, naniwala naman sa kanyang sumbong dahil may dala-dala pa siyang damit na kay Joseph na nakuha niya at sinabi niyang nagsisisigaw lamang siya kung kaya hindi siya natuloy na gawa ng masama. Sa madalit sabi, nakulong si Joseph. Ito na naman ang kanyang buhay. Muli, dati siya na nilaglag sa balon, ngayon nakulong na naman si Joseph. Sa ganun din, parang tayo, di ba? Minsan may maganda na tayong trabaho, pero bakit parang may problema na naman? Bakit hindi magtutuloy-tuloy? Bakit parang laging mayroong kaakibat na hirap, mayroong kaakibat na pagsubok? 'Di ba? 'Di ba? Parang siguro sabi nga natin, hindi natin maarok ang will ng Panginoon sa atin. Lahat tayo, wala tayong magagawa, pero ang Panginoon is in control of everything, di ba? Kaya hindi natin anong plano niya, di ba? Sabi nga sa Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans not to harm you, but to give you hope in the future." Di ba? Ganon ang nangyari sa kay Joseph. Siguro isipin din natin sa buhay natin, may mga pinagdadanasan man tayong hirap, lalong-lalo na sa panahon ngayon, na kung saan lalo dito sa amin sa Saudi, sa dinami-dami ng mga nagsasara, dami-dami nagkakatanggalan, maging mga taga-STC, halos naubos na yung mga kasamaan ko dati sa Abha. Yung isang building ng Pilipino ron, ang dami mga taga-STC, kasamahan ko ng mga taga-North Consult, naglipatan na kasi tatatlo na lang sila sa isang building, lahat nag-exit na, natanggal na. Ibig sabihin, walang humpay ang pagbabawas. Ganyan-ganyan din, magtataka tayo kung bakit hindi na lang hayaan, sige na nga, tuloy-tuloy na lang ang trabaho mo para lalo ka pang umunlad, lalo ka pang marami kang maipon. Pero hindi ganun, di ba? Hindi natin malaman kung bakit nangyayaring lahat na ito. Panginoon lamang ang may control ng lahat ng ito. Ngayon, patuloy tayo sa kwento ni Joseph. Nakulong na siya. Dahil sa Panginoon nga sumasa kanya, binigyan siya ng wisdom, ng kaya niya magpaliwanag ng mga panaginip. Minsan, ang mga nakasamahan niyang nakakulong na ang pinunong taga-timpla ng alak ni Paraon at yung panadiro ni Paraon ay nanaginip nang hindi nila akalaing ganong panaginip, at siya namang naikwento nila kay Joseph. So sa madalit sabi, ang unang nagkwento yung taga-timpla ng alak, at isinalaysay niya kay Joseph ang kanyang kwento, ang kanyang panaginip, at sinabi nga ni Joseph, ganito ang paliwanag ng iyong panaginip. Sa ikatlong araw ay muli kang itataas ang iyong ulo ni Paraon, at mababalik ka sa iyong pwesto. So narinig ito ng panadero, kung kaya't may panaginip din siya, sabi niya maganda yung paliwanag. Ikwininto niya rin. Sabi niya rin na nanaginip din siya na mayroong siyang ginawang tinapay, nilagay sa kanyang ulo. Subalit yung mga tinapay na ito ay tinuka ng ibon. Sabi ni Joseph, ganito ang paliwanag sa iyong panaginip. Sa ikatlong araw ay tatawagin ka rin ng Paraon at ibibitin ang iyong ulo. Kung ano-ano ang paliwanag ni Joseph, siya ang nangyari sa kanilang dalawa. Kung kaya't
Ibig sabihin, na, ang isa nabitay at ang tagatimpla ng alak, yung butler, ay muling nalagay sa pwesto sa kanyang pwesto doon sa kay Paraon. At dumating yung time na mismong ang Paraon ang nanaginip at walang makapagpaliwanag na kahit sino mang matatalino sa Egypt. At naikwento niya doon sa gwardiya ay sa nakasamang nakakulong dati ni Joseph, kung saan sabi niya mayroon kami dating nakasama sa kulungan, isang Hebreo na kung ano ang kanyang pinaliwanag siya nangyari sa amin, kaya pinatawag siya ni Paraon. So sa madalit sabi, dahil sa wisdom na binigay ni Lord sa kay Joseph, ipiniliwanag ni Paraon ang nangyari. At sa kanyang panaginip, dinescribe ni Joseph na in 7 years na magkaroon ng sagana at ang sunod na 7 years ay magkaroon ng tagutom. Kaya sabi ni Joseph, ang advice ko ay paghandaan mag-ipon ng tagutom. Kaya anong sabi ni Paraon? Naniwala siya sa sinasabi ni Joseph. Sa ano sabi ni Paraon? Sa 41 verse 38 sabi niya, and Pharaoh said unto his servants, can we find such a one as this is, a man in whom the Spirit of God is? Kasi nakikita niya yung ang talagang Espiritu ng Panginoon ay sumasa kay Joseph. Kumbaga parang nakikita niyang maayos. Anong ginawa? Ito na yung pagpapala ng Panginoon. Sinabi na ni Paraon na simula ngayon, bakit pa tayo maghanap? Ikaw ang mamumuno dito sa aking kaharian sa Egypt. At maliban lamang sa kanyang trono, siya na yung pinakamataas. So, muli, nalagay na naman ang buhay ni Joseph sa limelight. Ito na yung pinaka-the best na nangyari sa kanya. Kung mapapansin natin, bakit inalaw ng Panginoon na apihin siya? Bakit inalaw ng Panginoon na ibenta siya? Hindi ba dahil para ang purpose ng Panginoon pagdating ng time ay masave ang kanyang mga kaanak, kanyang mga kapatid, kanyang magulang. Dahil nung magkaroon ng magtagutom, kung saan ang kanyang mga kapatid ay pumunta sa Egypt para makabili ng pagkain. Pero si Joseph ay hindi nagbago. Instead na magalit sa kanyang mga kapatid sa ginawa sa kanya, ay mahal na pa rin ang mga ito. Talagang hindi niya makuwang saktan. At may mga tagpo pa minsan na umiiyak siya ng patago dahil hindi niya kayang tiisin ang sikip ng damdamin niya sa pagkasabik sa kanyang mga kapatid. So sa madalit sabi, dumating yung time na nagtaghirap at paulit-ulit na nakahingi ng tulong ang kanyang mga kapatid. At dumating pa yung time na pati mismo si Jacob at ang kanyang sambayanan, sinabi ni Paraon, sige, dalhin mo ang iyong pamilya, dalhin mo ang iyong angkan dito at bibigyan ko kayo ng lupang masagana. At doon nga sila namuhay.